Kinumpirma ng Malacanang na may nakatakdang biyahe sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu upang personal na tingnan ang sitwasyon ng lalawigan matapos ang malawakang pagbaha sa lugar dala ng Bagyong Tino. Samantala, pinasisiyasat ng Pangulo ang umano'y hindi gumaganang flood control projects sa Cebu. Si Creslyn Catarong magbabalita. Lagpas tao ang taas ng baha na sumira sa mga kabahayan at kabuhayan ng mga residente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu matapos manalasa ang Bagyong Tino. May ilan na nawala ng mahal sa buhay. Sa ngayon, wala pa ring kuryente, signal at supply ng tubig ang ilang apektadong lugar habang nagpapatuloy ang rescue operations ng mga otoridad sa mga residenteng nasalanta ng kalamidad. Una nang inilahad ng Malacanang na naipakilos na ang lahat ng mga kaukulang ahensya para sa agarang pagtugon sa kalamidad. Sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na pupunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu, gayunman hindi pa ibinibigay ang eksaktong petsa ng pagbisita. Meron po siya, pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Ayon kay Castro, gustong malaman ng Pangulo ang katotohanan sa 26 billion pesos flood control budget. Kasunod ito ng social media post ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na nagsasabing flooded to the max na ang probinsya sa kabila ng malaking pondong inilaan. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Dagdag pa nito, bukas ang Malacanang sa anumang impormasyon mula kay Governor Baricuatro kaugnay ng posibleng irregularidad sa mga proyekto. Pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Batay sa inisyal na datos mula sa DPWH website, 343 flood control projects ang naipatupad sa Cebu mula 2016 hanggang 2022 kung saan 2 ang na-terminate. Dagdag pa rito, mula 2023 hanggang 2025, may naitalang 168 flood control projects kung saan 55 pa ang patuloy na isinasagawa. Sa tanong kung apektado ang relasyon ng Pangulo at ng Gobernador, sinabi ni Castro na tutulong ang Malacanang sa lahat ng lokal na pamahalaan, anuman ang kulay sa politika. Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ang tulong ng gobyerno kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News.